What is up mga kasama? Welcome back po sa channel natin. Topi Manalo here, and today nakikita nyo nakabaklas yung ating side fairings ng Samurai. Kaya natin binaklas is because magkakabit tayo ng bagong order ko na bracket, top box bracket. Ito yung K3 rack. Yan. Sa mga hindi nakakaalam kung ano tong K3 rack, ito lang naman yung isa sa pinaka-solid at pinakamatibay na bracket, top box bracket para sa mga scooters ninyo. Imagine guys, tingnan niyo yan. That is a 5mm flat bar sa material na ginamit. And sobrang solid, sobrang tibay, sobrang bigat guys. Ito pa lang 2.85 kilograms na. Kaya sigurado kayo na hindi basta-basta mapuputol yan kahit gaano pa kabigat, kahit upuan yan ng tao guys. Hindi yan basta-basta mapuputol. Binaklas ko na yung side fairings kasi sa mga hindi familiar with the Samurai, ito yung weak point ng Samurai. Kung saan kinakabit yung grab bar, itong part na to. Kung makikita nyo sa forum ng Samurai 155 sa Facebook, mga nagkabit ng top box, halos lahat sila nabiyak to dito. Dito natatastas dito sa part na to, tapos all the way tumutuloy yan dito. Bumabagsak kasi nandito yung weight. So, ang recommendation ng lahat is kung balak mo magkabit ng top box, make sure na itong part na to is reinforced. Kaya naman pinakita ko to doon sa tropa natin kay Kabayan. Siya yung tumitira ng mga body repairs natin. And ang recommendation niya is ganun din. Dito maglalagay daw siya ng flat bar, flat sheet na sobrang kapal guys. Pinakita niya sa akin. Ang tikas, ang kapal. Titirahin niya ng maghapon, kaya bukas ng umaga, dadaling ko to sa kanya, sa hapon, ibibigay na niya daw sa akin. So, for those of you who are interested, steady lang kayo dyan, standby kayo, hintayin nyo hanggang sa last part ng video para makita nyo kung ano yung magiging itsura nito and kung paano natin ikakabit yung ating K3 na rack dito, together with the fairings. Okay? So, steady lang kayo dyan guys ha, panoorin nyo yung video. The next day. Okay dogi guys, so ayan, natapos na yung ating pagpapaayos kay Kabayan. And I'm happy with the result. Despite sa maulan na panahon, natapos na rin natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura nito. Kung tatandaan nyo, di ba, open yan. So, ito ang ginawa ni Kabayan. Yan. So, nakikita nyo itong solid part na to. So, ayan ang nilagay na reinforcement dito sa ating grab bar, handlebar support. Ganda oh. Ang kapal nito guys, parang 5mm yata ito. Hindi ko alam kung 3mm or 5mm. Ang kapal, tapos ang ganda ng pagkakagawa, ang linis. Solid na yan guys. Kahit sampahan yan, kahit sakayan yan, hindi yan basta-basta mapuputol. So, wala na tayong naging support dito sa gilid or tukod from here papunta rito sa top. Tulad nung mga nakikita nyo. Usual reinforcement support na ginagawa para dito sa Samurai. Ayan, dito sa kabilang side, kita nyo rin. Okay? So, tayo lahat straight dito na sa likod. Yan, para talagang siguradong wala nang putol-putol. Yan guys, so kung makikita nyo, wala na rin tayong ginalaw dito, wala na tayong ginalaw dito sa ibabaw dahil bago pa itong unit natin. So wala naman siyang damage or wala naman siyang sign na madadamage or mababali. Kaya sabi ni Kabayan, iwan na lang niya ng ganyan. And dito na lang tayo talaga sa, yan, dito sa bracket. Sa likod, naglagay ng support or ng tukod. Overall, masaya ako dito, guys. So, kung interesado kayo, meron kayong Samurai o kahit anong scooter na nagkakaroon ng problema sa grab bar support, ayan, kontakin nyo na lang si Kabayan sa Facebook. Message kayo para malaman nyo kung saan yung shop niya. Pero yung shop niya is dito sa may papuntang Marilaki. Kung familiar kayo dun sa lugar, dito sa lugar ng Marilaki, dito ito sa may tapat ng
RC Cola or banda dito sa may RC Cola. Malapit lang yan. Along the highway lang talaga. Yan. Kung gusto nyo rin ng ganito kalinis na pagkakatrabaho. Right? So, babalik na natin yung fairings and ikakabit ko na yung ating K3 na rack para makita nyo kung anong itsura. Yan guys, nakikita nyo yung butas na yan. Ito. Yan, okay, natatakban. Yan. Siguraduhin nyo lang na naka-align yung butas na yan doon sa pagkakabitan ng tornilyo natin dito sa ilalim. Yan. Kasi kung hindi, medyo mahihirapan tayong mag-align. Actually, dalawang butas yan. Isa rito sa side na to, tapos isa doon sa kabilang side. Right after lang nitong palikpik na to. So, yan yung screw. Ayan, nakikita nyo. Dahil naka-align na yan, mabilis na yung kabit. Yan yung screw na nagkakabit sa fairing, bottom fairing. Itong fairing na to dito sa ating taillight. Sisiguraduhin lang natin na naka-align ng tama at maganda ang pagkakalapat para maiwasan natin ang mga angat dito. Iaayos ko muna yan. Higpitan ko lang yung tornilyo nitong side fairing to ensure na naka-align ng maayos. Bukod doon sa dalawang tornilyo dyan sa ilalim, merong 4 na tornilyo at 3 tornilyo tigkabilang side. So, bali 6 yan. Dalawa doon sa ilalim. Yun ang nagkakabit dito sa side fairing tsaka doon sa likod na taillight. So, ikakabit ko na muna yung 6 na screw. And we'll go and proceed with installing the bracket. Later. So yeah guys, so naikabit na natin lahat yung fairing, side fairings. Tapos itong ating grab bar, ikakabit natin. Kung natatandaan nyo, pinakita ko, ito yung mga nabili natin na bolt na stainless. 38 pesos each. This is a 50mm by 8mm na size 10. Ito ang kakabitan natin, 3 to. Pero syempre, dahil nga meron na tayong handle, isasabay na natin ang kabit yan. So ang tawag dito sa ganitong klase ng top box bracket, grab bar retain. Meaning, yung grab bar natin ay andyan pa rin, intact pa rin. Hindi natin tatanggalin to replace with the top box mount. Nandyan pa rin yung grab bar handle. Yung plastic cover natin dito magkakaroon ng konting modification guys. Tapos itong top box mount na to guys, meron tong spacer kung makikita nyo yan. Yan. So now that all is in place, i-align lang natin para maayos. And then, we are going to tighten it up. Dito muna tayo sa taas. And then this one here. Okay. So, pwede na natin silang higpitan. Make sure na mahigpit siya to a point na hindi maglulus pag nakakalog dahil alam mo naman ang mga motor natin, makalog. So, make sure na tamang-tama. Hindi ko kasi alam kung ano yung torque settings nito Pero, yung sakto lang, tansyahin na lang natin. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na magkakaroon ng modification. Itong part na to, kung napagkita nyo, may tenga yan, di ba? Yan yung nagko-cover dito. Dahil nagkaroon tayo ng additional na grab bar, magkakaroon tayo ngayon ng modification, tatabasin lang natin dito ng konting-konti para lang hindi sumayad rito. Pero, syempre, kailangan nating malaman kung saan natin tatabasin. So, dito lang. Lagyan ko lang ng konting hiwa rito. Cutter, I think cutter will do. Yeah, cutter will do. So, sandali guys. I-cutter ko lang to. A few moments later. Okay guys, so yan, natabasan na natin yung gilid ng tenga. Yan. Mapapansin nyo, may gupit na. Kakater ko dapat yan, pero tinaman na ako. So, eto, ginamitan ko na lang ng gunting na pangyero. Meron naman kasi kung gunting na pangyero. Mas maganda nga to, pantay na pantay. O, tignan nyo. Pantay na pantay. Pag nilagay natin yan dito, makikita nyo, hindi na tumatama yung grab bar o yung bracket. Yung top box bracket natin. Kaso nyo, dahil nga nagkabit tayo ng tornilyo na mas mataas dito, tapos yung nabili ko may ulo pa, tumatama siya rito guys. Kaya
medyo nagkaroon pa ng extra challenge. Ginawa ko na lang, quickest and easiest way. Lagyan ko lang ng butas dito para eto, lalabas siya. I use this type of drill. So, may mga, yung palaki siya, palaki. Hole, ewan ko ang tawag dito sa bala ng drill na to. So, basta palaki siya ng palaki. Para yan, maayos. Kung wala kayong pambutas, no, pwede naman yan, mainit lang na ano mang bagay na tatagos dyan, tapos bubutasin nyo yan. Ako medyo maarte lang ako, kaya ginamitan ko, tsaka I have the tools. Pero, otherwise, basta hindi tatama dito sa tornilyo rito na kinabitan itong ating top box bracket. So, yan. Kakabit lang natin to ng pagganito. Salpak lang natin yan. And i-align lang natin dito sa mga tutornilyohan niya. Higit natin yung gas tank cover and we are all good. Ito yung last piece na sasalpak natin. So, ayan na guys. Natapos na natin isalpak at ikabit yung ating top box bracket. Tinatawag na grab bar retail dahil nandiyan pa rin yung grab bar, nakikita nyo. And nasa loob lang siya. Tapos syempre, pag sinarado natin, hindi naman yung sasabit. Ganda, ang ganda ng K3. Solid talaga, hindi ako nagsisisi sa pagkakabili rito. And, ayan, yung pagkakagawa rin ni Kabayan, napaka-solid rin guys. I don't think na mababali pa yan. Siguro, sira na yung motor. Hindi pa bali yung bracket na ginawa ni Kabayan. So, again, sa mga gustong magpagawa kay Kabayan, kontakin nyo na lang siya. Andyan, nakikita nyo sa screen yung FB account niya, message nyo na lang. Sabihin nyo pala na nakita nyo or nalaman nyo yung pagpapagawa sa kanya through my channel, kay Topi Manalo. And malay nyo, baka bigyan kayo ni Kabayan ng discount, di ba? Or presyoan kayo ng mababa lang. Pero yan guys. So sana kahit pa paano may natutunan kayo dito sa video natin ngayon at nagustuhan nyo sana, pahit na lang ng like button. Also, kung meron pa kayong dagdag na katanungan, comments, or meron kayong suggestion, sulat nyo na lang dyan. And babasahin ko yan. Also, top box na lang ang kulang natin. So, kung meron kayong masasuggest na magandang top box, kulay puti ang gusto ko. Kung may masasuggest kayo na top box, ilagay nyo na rin sa comment section para yun ang kukunin natin at ilalagay natin dito kay Samu dahil pwede siyang kabitan. At para doon naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, mga kasamu, mga kamoto, maraming salamat pakarating kayo dito sa last part ng video natin. Topi Manalo, until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.